sakto to. Skyway tayo. Gamitin natin ang cruise control. There you go. Magkano nga ba ang inabot ng installation ng cruise control? Hola! Nandito na nga tayo sa RSA Libis, dito sa BMW. And ito, may mga nakapila na dito. Dumating tayo 6:30. Lagi tayong maalis ng maaga sa Los Baños kasi nga para hindi natin maabutan yung rush hour na ayan na, nagsisimula na. Traffic na rin pero relatively better kumpara sa mga 7 o'clock, yung mga 8 o'clock. So ito again si Vader 2.0, 20,000 kilometers na. Grabe, no? So ito ang papalitan if I'm not mistaken, ha. Kasi nandito yun yung sa mga ibang models. Dito ko nakita yon, cruise control. Di ko alam kung papalitan tong buong panel na to. Mamaya makikita natin. 9 AM pa naman yung schedule natin. Excited na ako sa ating upgrade. And syempre PMS na 20,000 kilometers. Update ko kayo kung ano yung mga required na i-service or palitan. So mamaya malalaman natin yon. Sa ngayon maghintay na muna tayo dun. Try natin umidlip. Let's go. In the meantime, check muna natin tong showroom. Ayan, oh. Sa mga hindi pa nakakapanood, no, dito po yung showroom Libis, Quezon City. So ang dami mga bagong units. Ito, titingnan natin. Katabi na natin mismo. Ito yung bagong release lang na 1300. Tingnan mo yung size nya, no, kumpara mo dito sa 1250. Lalo na to, this is a GSA, so mas malapad talaga yung tangke niya, mas malaki talaga yung body niya. Tapos kumpara mo dito, so it's very compact. So mixed yung reactions nila, no, opinion nila tungkol sa bagong design or style itong 1300 GS. Merong nagsasabi na tontuwa sila kasi nga mas compact na siya, hindi na siya yung sobrang bulky tulad ng mga mga 1250 na ito sobrang laki, oh. So ito yung older model, previous model, pero meron namang mga hindi nagustuhan yun kasi nga signature daw ito ang headlight na to. So pag nakita tong asymmetrical, ibig sabihin hindi siya pantay or nagkaiba. Signature na GS na raw yun. So malayo pala, alam mo na GS yun. Nawala daw yun dito sa 1300 para ma-appreciate nyo. So meron na siyang X. Marami mga memes na lumabas na parang yung sa Predator and all. It's very unique for me. Nasa preference na yan ng buyer. Pero para sa akin, I'm welcome to that. Siguro ano na rin, acquired taste na rin. Lalo na sa riding dynamics. Napakalaking bagay na mas compact siya, no? At ganun pa rin siya, lower center of gravity dahil boxer engine. Pero the whole body, it's totally different. It's by no means maliit, no? Mas compact lang siya compared dun sa dati. Pero hindi siya yung talagang maliit na bike. So may mga nag-comment pa sa akin na hindi ko pa kasi natetest drive ko, pero may mga narinig ako na parang ang handling niya is parang naked na yung dala mo. Pero nandun pa rin yung versatility niya as an adventure bike. So ito yung isang kulay niya. Ito yung GS Trophy version. BMW colors. So kung hindi nyo pa napapanood, meron siyang 4 variants. Ito pa yung isa pang variant, no? Meron din siyang mga accessories na depende rin sa variant. Wala yata naka-display yung triple black. So nakausap ko na ang ating advisor and check daw muna niya, no? Kasi 20,000 kilometers nga. Dumi na niya, no? Medyo ano siya, natambak ng konti. Kasi inaantay natin ma-change oil. Ayoko sana munang gamitin hanggang sa schedule na niya for the PMS. 12 seconds later. And so after ilang hours lang, no, nagulat ako kasi tapos na agad. Nakakatawa naman ang service dito. Nag-start kaya yata I think 8 or 9 AM. Tapos na pa-PMS na natin, nag-change oil na. And then na-install na rin yung cruise control before lunch. So eto na. There you go. Ayaw mag-focus. And there you go, motoristas. Eto na siya. So switch mo para mag-on. Tapos i-set or reset. Click mo to, set or i-reset mo nga siya. For example, tumatakbo ka ng certain speed, yun ang gusto mong i-maintain. So i-on mo lang siya and then press set. So kung ano yung current speed mo, i-maintain niya nun. Okay?
Don't worry kasi anytime naman, galaw mo yung preno, magdi-disengage na siya agad para bumagal na siya. At syempre, the big question. Magkano nga ba ang inabot ng installation ng cruise control? Here is the total bill with the breakdown. So kasama na ang parts at labor dito. Ang oil and filter change naman, together with the usual maintenance checks, ay 7,000 plus ang inabot. So excited na akong gamitin. Tara, subukan natin ngayon. Alright, so tapos na tayo dito. Gusto ko nga ipakita sa inyo ng hands-on itong ating bagong feature. Actually, self-explanatory naman siya, no? Hindi na siya bagong concept or hindi na siya bagong feature. In fact, matagal na mayroon niya sa mga sasakyan. And also, nakapag-ride na rin tayo, nakapag-test drive na rin tayo ng may mga ganyan. Nakakatuwa lang, syempre, na iba kapag sarili mong motor. Bagong change oil. Nakakatuwa naman. Sige, let's do this. Ooh! Alam mo, nabago no? Napalitan lang ng langis. Kaya bossing! Kaya boss, pag nandun na sa diretso, pag mapapakinabangan, pag mga ganitong mababagal, hindi pa kailangan yan. So every 5,000 kilometers yung ideal na change oil. Pero yung sa atin sumobra nga kasi I think ang ginagawa nila every year yung PMS. So imagine mo paano kung maka 10,000 ka sa loob ng isang taon. So I think that's okay, no? Na-verify ko naman sa kanila mukhang ganun na yung sistema. U-turn slot na tayo. Grabe ba traffic, nalalaga na ko. Mga motorista. So tayo mga big bike, kahit pa paano maging considerate din. Ako ganun ako kapag hindi ka kasya, huwag kang bumara, di ba? Pagbigyan mo na silang mga kasya. Woo! Sawa sa amin, sobrang init. Itong cruise control, this is a tool na depende sa gagamit, kung gaano ka-importante, no? Pwedeng sa ibang tao halos wala siyang kwenta or hindi siya talaga magagamit. Pwede rin sa ibang tao it's an essential, no? Tayo obviously, lalo na sa mga matagal ng subscribers, mahilig talaga tayong bumiyahe ng malalayo. And pag magno-norte tayo, mga expressways, lalo na dyan sa Skyway Stage 3, no? Yung 60 kph maximum. So dyan talaga kami inaantok, or dyan kami parang minsan di mo namamalayan, sumusobra ka. Kaya nga sa mga mahabang biyahe, sobrang useful nito. So for me, it's very much worth it. So if interested din kayo magpalagay nito, 750 or 850 GS, syempre tawag lang kayo sa RSA Libis, no? Magtanong muna kayo syempre ng availability. Kasi ito, sa akin, siguro ito 1 or 2 weeks, mga 1 to 2 weeks bago dumating yung parts. So, mabilis na yun actually. Na-experience ko dati, isang essential part nga, parang sprocket ng isang big bike, parang inabot ng halos 2 o 3 buwan. Anyway, try na natin. What the heck? Akala ko magagamit ko na yung cruise control nga. Ang bihira. Okay, moment of truth. On. Ayan, may lumabas na icon, no? Cruise control, and then kunwari yan, 85. Set. Ayan na siya. There you go. 84 kph. Kailangan mo magpreno, for example, preno dito, and magdi-disengage na agad siya. Ganyan lang kasimple. So pag nag-green na siya, ibig sabihin na-activate na siya. The cruise control might not be for everybody, but it's definitely a big thing for a rider like me who enjoys long rides and uses the expressways to get to different parts of Luzon. Because this bike, or riding in general, is one of the things or activities that give me joy, I find it worthy of the extra cost. Siyempre hindi advisable na bumitaw kayo. But if you need to stretch na kayo, lakas ng hangin. Stretch ka rin ang fist mo, pwedeng sa kabila. Kaya nga tayo nagmotor, di ba? Because of therapy. Therapeutic para sa atin yung pagbumotor. Ito makakadagdag sa ganong element yun. Gaano kabilis din mag-disengage? 1, 2, 3.
So mabilis ang disengage, which is very important. Kasi kung kailangan mong magpreno, dapat magpe-preno agad. Ano pa bang di natin na ilalagay? Actually meron din silang mga pwedeng ilagay na time monitoring system, which is meron na tayo dito, so di na natin kailangan yon. And also yung heated grips. Yung heated grips sa tropical country na tulad natin, napakabihira siguro mong magamit yon, pero pag nagamit mo naman, sobrang magpapasalamat ka. Nagamit ko siya noon sa R90 na hiniram natin. Sobrang maulan nung time na yon, sobrang lamig, lalo na pag napapaspas ng hangin tulad sa ganito sa expressway. And having that dito sa gloves natin, sa kamay natin, it made all the difference. Kasi doon nagsisimula yun pag pansin nyo, pag nasa bonfire, yung kamay muna yung ginaganon. Well, kasi hindi naman talaga yung first contact natin, di ba? Pag may hinahawakan tayo or what. Pero pag nainitan kasi yung kamay, malaking relief agad sa lamig. So hindi natin alam, tingnan natin, i-weigh pa natin, check natin muna syempre kung kaya ng budget natin. So that's it, abangan nyo yung mga susunod na videos natin, kasi syempre sinasama ko kayo sa kwento nitong si Vader 2.0, ang kanyang mga development, ang kanyang mga upgrades. And syempre nandyan pa rin ang ating mga touring. Marami pang mga magagandang lugar dito sa Pilipinas na i-revisit natin. Alright, hanggang sa muli, this is JT of Motor. Adios motoristas.